Maganda umaga, tanghali, hapon, gabi sa zodiac sign na Scorpio. Hello po ha. Yan. Lola Baby po nagpapakilala. So, bibigyan ko kayo for the third week of June, okay, ng reading. So, tingnan po natin ha. Tinatawag the energy. Okay? For the third week of June. Yan ha. Scorpio with the water elements, okay? So, ibig sabihin bagong buhay, okay? Maganda ha, okay? It's like kahaharap ka sa magandang buhay. Yan ha. It's like ang ganda ng umaga. Kay ganda ng ating musika. Gaganda ang iyong kapalaran. The fates. Yan ha. Bagong buhay, bagong kapalaran. Yan o. Diba? It's like para kang butterfly. Diba? It's like tinatawag na caterpillar turns into a beautiful butterfly. Yan o. It's like meron ditong treasure islands. Baka ito'y manahan. Diba? Baka kung halimbawa merong manahan. Diba? It's like tinatawag kung halimbawa merong mga properties, di ba? Maaring magulang mo sa side ng magulang mo o kaya kung ano man ito kasi meron treasure islands, di ba? It's like sabihin na natin baka ito is tinatawag bubuksan na, di ba? Baka makukuha mo na yung kaparte ninyo. Kung ito is manahan, okay? Yan. Maaring ito'y sabihin na nating kasi may nakita lang ako, siguro ito yung mga mahilig sa, alam mo ba yung tinatawag na gold hunter? Meron silang tools, di ba? Kumbaga, tutut, 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 baka siya gold hunter, di ba? Baka may madidiscover siyang lupa na yun is ay merong tinatawag na ginto, di ba? Yan. Malay ninyo, di ba? Yan. Kumbaga dito ay aksidente, baka aksidente, makadiscover ka ng yaman, di ba? O baka yung halimbawa sabihin na natin yung kinalalagyan ng bahay ninyo, yung lupa, baka yan halimbawa sabihin natin merong langis, di ba? May minahan ng langis, di ba? Yan. It's more about, ang nakikita ko dito napaka laki nito, di ba? Yan. Kung wala naman kayong manahan. Kung halimbawa sabihin naman, ay wala naman ako mamamana. Baka ito'y meron kayong hindi sinasadya, di ba? Yan na ito yung tinatawag magdadala sa iyo sa perang malaki. Maaring trabaho, di ba? Yan. Kumbaga dito'y bingo. Yan, no? Yun, ha? So, tingnan natin, ha? Meron ditong tinatawag pahinga. Okay? Kung napapagod na kayo, magpahinga ha. Kailangan nyo magpahinga. Maaring tinatawag depleted na kayo. Okay? Yan. Depleted na. Okay? So, it's about your femininity. Yan ha. Okay. So, maybe tinatawag taking care of yourself, di ba? Yan. Maybe you need a lot more rest, di ba? Yung tinatawag pampering yourself. So, let's see, tingnan lang natin ha, saan ito. La 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 la. Ang tinatawag new life. Okay? Gagamit ang lola ng tarot. Okay, 369. Okay? So, narito ang tinatawag na the nine of cups. Yan ha. So, ibig sabihin nito yung tinatawag na kung kayo may mga losses, di ba? Ibig sabihin nito yung tinatawag na, di ba? It's like siguro may magbibigay sa iyo ng puhunan, di ba? O kayo tinatawag na another chance, di ba? Pwedeng, kayo na lang po, kayo na lang kung kayo is relate. Maaring ikaw ito, di ba? Or maaring kung sino ito sa buhay nyo. Ito ang nakikita ko dito, itong taong ito is bibigyan ng another chance, second chance, di ba? Para it's like tinatawag patunayan na nagbago na siya, di ba? Okay? So sabihin na natin baka ito is sabihin na natin na nawalay, di ba? Matagal na nawala o baka nakulong, di ba? O baka halimbawa sabihin natin nagkasakit, di ba? So it's like another chance. Nabigyan siya, okay, ng bagong pagkakataon na siya is mabuhay. Okay? Yun lang ang nakikita ko ha. Kung sino ito, baka ito mayroong may sakit. Okay? Either ikaw or kung sino ito sa buhay ninyo. Okay?
Maring magulang, kapatid, asawa, anak, di ba? Binigyan siya ng padalawang pagkakataon para mabuhay uli, di ba? Baka nag-undergo ng operation, di ba? Nagkaroon ng heart failure, binigyan siya ng bagong puso, di ba? Baka nilagyan ng stent, baka binigyan siya ng nag-bypass operation, di ba? Kung halimbawa may cancer na buhay, baka kumbaga dito'y naagapan, di ba? Yan lang ha. Nabigyan siya ng bagong buhay. So naririto ang tinatawag na the magician. Okay, yan. So ibig sabihin nito yung tinatawag na ito'y magbabago ang kapalaran. Yan ha. Kasi naririto di ba? Okay? Yan magbabago ang kapalaran ng taong ito, okay? Kayo magbabago ang kapalaran, nakikita, okay? So kung halimbawa sabihin na natin baka may magbibigay sa iyo ng, kung halimbawa it has nothing to do about sickness, di ba? Baka mayroong magbibigay uli sa iyo ng pagkakataon, di ba? Yan. Para ikaw is tinatawag makabuelo sa buhay, no? Kung hindi naman ito sakit. Something like that, okay? So, meron tinatawag, ito'y kapalaran mo, okay? Kapalaran mo. So, ang ibig sabihin nitong the magician na ito is, kung ano man ito, di ba? Yan ang kapalaran mo. Kung ano man ang ini-invite mo, ano man ang ginagawa mo, yan ang kapalaran mo, di ba? Kung halimbawa ang mapangasaway mo siya, yan ang kapalaran mo. Kung halimbawa sabi na natin, nako, ay ang napangasawa ko is tinatawag nager, di ba? Masungit, di yan ang kapalaran mo, di ba? Kung halimbawa sabi na natin hindi nakatapos ka ng pag-aaral, di kapalaran mo, ikaw ang gumagawa Yan o kaya dito may fates, di ba? Ikaw ang gagawa ng kapalaran mo. So, naririto ang tinatawag na the Hierophant. Yan ha. So, ibig sabihin ng the Hierophant is kayamanan. Halimbawa, sabihin na natin kayamanan ng iyong puso, di ba? Mayaman ka sa kaibigan, mayaman. Ang nakikita ko dito, nakatakda ka yumaman Ayan may Treasure Islands, di ba? Maaari ito galing sa iyong magulang, di ba? Maaari sabihin na natin talagang meron kang matatanggap, okay? So, kung relate, okay? Huwag po sasabihin, ay sino ang magbibigay sa akin? Kaya nga, kita ninyo narito ang tinatawag na the Hierophant, okay? Yan. Kung sa palagay nyo, ay hindi yan sa akin, hindi to mama, okay? Wala naman akong pamilya ko, wala namang ibibigay. Hindi iyo, di ba? Yan. So, ito yung ibig sabihin nito, kung ano man ito, it's like merong hatian, di ba? Yan. Kasi pag sinabi mong the Hierophant, di ba? Magulang ito, di ba? O maaring sa side ng asawa mo, di ba? Baka ang asawa mo ang magmamana, di ba? Kung meron siyang mamamana. Okay? So, tingnan natin ha. Narito ang tinatawag na the nine of wands, okay? So, ibig sabihin, ito yung tinatawag kapalaran niya, okay? Yan. Ang nakikita ko dito yung tinatawag na kapaguran, okay? Maaring pagod kayo, di ba? Pagod na pagod kayo sa buhay ninyo, maari sa trabaho, sa marriage life, di ba? So, ibig sabihin nito kaya take a nap, yan, magpahinga kayo, ha? Yan. So, tingnan natin itong tinatawag your femininity. Okay. So, ibig sabihin nito yung tinatawag the judgment. Yan ha? Okay. So, ang nakikita ko dito is about your duality. Diba? Yan. Sandali lang. Pag sinabi mong the judgment, di ba kayo water sign? Natural. Feminine kayo. Di ba? Ano itong the judgment na ito? Sandali lang ha. Bakit ito lumabas ang yin? Okay. Ano ito? Nakatakda ka para tanggapin ito. So, ibig sabihin nito, ito tinatawag na the eight of wands, di ba? So, pag sinabi mong the eight of wands, nakatakda ka, yan yan. Para dito, ibig sabihin nito, it's like you are the chosen one. Maaring ikaw ang tatanggap nito, di ba? Yan.
Okay? Maaari ito'y mana. Okay? Maaring bahay, maaring alahas, di ba? Maaring antigo, antik ito. Halimbawa sabihin na nating mga, ano tawag dito? Mga kayamanan ng antik, okay? Mga ancestor sa inyong magulang, di ba? Baka ikaw ang magtatago nito, okay? Sandali lang, ha? So, ibig sabihin nito, yung tinatawag ka na. It's like naroon ka na. Di ba, alam mo ba yung linya? Halimbawa, 1,000 kayo doon sa linya, di ba? Kumbaga dito yung tinatawag, it's your turn na. Yan, no? It's your turn na. Yan, tatawagin ka na. Yan, ha? Para, it's like tinatawag para ikay ma-uplift, di ba? Para ikaw is mabunot, di ba? Yan. So, it's more about tinatawag na sarap ng pakiramdam. Di ba? Ayan, no? So, ibig sabihin nito, almost there na. Okay? Almost there ka na. Yan, ha? So, let's see your tinatawag na marriage. Kung kayo ikasal, wala naman kayong asawa, tingnan natin, ha? So, meron ditong tinatawag na, ano ito? The Empress. Okay? So, ibig sabihin ng The Empress na ito is yung tinatawag na sandali lang. Ano ito magbabalik? May magbabalik sa buhay ninyo. So, ibig sabihin nito yung tinatawag na The Empress. Yan, ha? Ang reyna ng buhay mo, ang hari sa buhay mo. Okay? Ito, maaari ito sabihin na natin very, very, alam mo ba yung tinatawag na submissive? Okay? Maaring itong taong ito very, very submissive. Yan, ha? Loyalty. It's about their loyalty sa kanila kapartner. Submission, 'di ba? It's like ikaw lang, yan, ha? Ikaw lang ang mamahalin. Maaring sabihin na nating papasok, baka ito yung tinatawag tapos na yung buhay niya as a bachelor, as a bachelorette, 'di ba? So, ibig sabihin ito yung tinatawag katapatan, 'di ba? Papasok na siya, maaring tinatawag may bago na siyang role sa buhay niya. Ang tinatawag na mag-alaga ng asawa, maggawa ng bahay, 'di ba? It's like ito na ang bahay natin, magkaroon tayong mga anak, 'di ba? So it's about their role, bago na ang role, bago na ang kanilang buhay, 'di ba? Maaring mag-aasawa na nga, magse-settle down, 'di ba? Tapos na siya sa pagbibinata, tapos na siya sa pagdadalaga. So ang isip niya is more about tinatawag pag-aasawa na building a family, children, 'di ba? Okay, yun lang nakikita ko. So, ibig sabihin nito, yan, ha, narito ang tinatawag na the nine, okay? The nine of swords, yan, ha? So, ibig sabihin ng the nine of swords na ito, relationship, okay? Kasi ito'y the magician, okay? So, ibig sabihin nito, yung tinatawag na kung sino ang magpapatibok ng puso mo, di ba? It's like halimbawa parang naroon ka sa dating apps, maaring dating apps, di ba? Maaring sabihin na nating 10 ang mga kausap mo. Kung sino magpatibok ng puso mo, doon ka magpapakasal. Yan, na, kaya dito, di ba? It's like giving yourself, di ba? Yan. Paninindigan mo, siseryosohin mo. It's like tinatawag, kaya dito fates, di ba? It's like pinagtagpo kayo ng kapalaran, di ba? Kaya yan. Yan, ha? So, ibig sabihin nito, kung sino yung tinatawag na soulmate mo, talagang sigurado ka, pakakasalan mo, diyan ka sa kanya, di ba? Magiging seryoso ka. So, let's see. Okay? Narito ang tinatawag na, ano ga itong number 13 na ito, okay? Meron dito mga byuda, okay? Mga byudo. Yan, na. So, ibig sabihin nito, yung tinatawag na, okay? Kaya narito ang Hierophant, di ba? It's like tinatawag, till death do us part. Ibig sabihin nito, kahit byuda na siya, hindi siya mag-aasawa, di ba? Mananatili siyang tapat, okay? Yan.
So, naririto ang tinatawag na, ano ito? Number 19, the sun. Okay, yan. Sandali lang ha. Okay. So, ibig sabihin ng the sun na ito dahil narito ang tinatawag na the nine of wands, di ba? So, ibig sabihin nito yung tinatawag na, yan okay? It's like halimbawa, forever, sila na forever. Yan ha, yan. So, ibig sabihin nito yung tinatawag na sigurado na sila sa isa't isa, di ba? Sila na forever. Yan ha. So, maaari ito yung tinatawag na, kasi ito yung nine of wands. So, ibig sabihin yan, yung dalawang puso magiging isa. So, maaari ito yung tinatawag na magpapakasal. Okay? Magpapakasal. Yan Ibig sabihin, di ba, ang pinagtali ng simbahan, ang pinagtali ng Diyos, magiging isa. Okay? Yan. So, tingnan natin ha. Narito ang tinatawag na the Hierophant. Okay? Oo. So, anong ibig sabihin ng the Hierophant na ito? Yan ha. Meron ditong tinatawag na, halimbawa sabihin na nating kayo ang magkakatuluyan. Yan di ba? Kaya ito ying, di ba? Yan. So talagang kayo it's like darating ang tao, okay? Na ikinokumpara ito sa parabagang isang kayamanan, isang antigo, di ba? Na you have to, kailangang ingatan mo, okay? Ang nakikita ko dito, kailangang ingatan mo ang sinumpaan mo, okay? Yung tinatawag na, halimbawa, kasal kayo sa pare, ibig sabihin, itong sinumpaan mo, pakakaingatan mo, di ba? Kasi narito, yan. It's like, ikino-compare ito sa isang jewels, di ba? Gem, yan ha. Pakakaingatan, yan ha. Okay. So, tingnan ko lang ang inyong karir ha. Punta tayo sa inyong karir. Okay. So, ibig sabihin ng ito yung number 15. Okay? So, ibig sabihin nito yung tinatawag na ano ang karir ninyo? Bakit lumabas ang maaring sabihin na natin itong karir ninyo is maganda. Okay? I don't know. Kasi narito ang tinatawag na the devil. Okay? It's like tinatawag luxury. Okay? Hindi ko lang alam ha, maaring sabihin na natin, halimbawa sabihin natin nagtatrabaho kayo sa club, di ba? Tinatawag na mag-a-accompany ka ng mayayaman, di ba? I don't know. Maaring ito'y sa casino, di ba? Maaring doon kayo nagtatrabaho sa casino, di ba? Maaring ang kinikater ninyo is mayayaman. Okay? Yan. Kasi nakikita dito yung tinatawag na sobra-sobra, okay, ang kanilang kayamanan. So, maaring nagtatrabaho kayo sa casino, di ba? Or nagtatrabaho kayo sa luxury shipping yard, di ba? Luxury yacht. Kumbaga naroon yung mga tinatawag na rich and famous. Yun ha. So, yan na nakikita ko sa inyo. Ang trabaho ninyo. Okay? Nakahalubilo kayo sa mga mayayaman. Okay? Mga rich and famous. Maring sa golf club. Kumbaga doon, kung saan naroon ang tinatawag talagang mga milyonaryo, doon kayo nagtatrabaho. Di ba? Maybe you're a bartender. You're a cook. You're yung tinatawag ko sa casino, ikaw yung taga-tapo ng mga dice, di ba? Yan. So, ibig sabihin nito, yung tinatawag na the tower, okay? Number 15 Sandali. Ano ga ito? Number 10, 15, 16. Okay? Yan. Mag-iingat ha? Okay. Ibig sabihin nito, there is a tendency na baka ang trabaho ninyo is halimbawa sabihin na nating baka isa ka sa masesesante, di ba? Kasi it's like magbabankrupt, okay, magsasara ang
ang building, ang kumpanya, ang factory. So, isa ka sa, halimbawa sabihin natin lay off. Okay? Kung halimbawa yung mga seaman kayo, maaring sabihin na natin nalugi yung shipping yard, di ba? Nalugi yung tanker. Yan ha. So, nakikita dito yung tinatawag na maaring mawalan kayo ng trabaho. Yan ha. Okay. Maaring sabihin na natin isa ka sa lay off. Yan ha. Magkakaroon ng mass layoff, nakikita ko. So, isa ka, nanganganib. Okay? So, kung ano man ito, dahil narito ang tinatawag na the seven of wands, di ba? Okay. So, ibig sabihin ng the seven of wands na ito is tinatawag na, ano itong trabaho ninyo? Okay? Sandali lang, ha? Ano itong trabaho ninyo? Baka ito sabihin na nating meron ditong sasalubungin kayo. Baka mga asawa ninyo, di ba, uuwi. Sandali lang, ha? Ano itong the seven of wands na ito? Okay? So, narito ang tinatawag na the hermit. Okay? Pag sinabi mong the seven of wands, ibig sabihin nito, meron ditong, ay nako, mag-iingat ha, okay? Ibig sabihin nito yung tinatawag na, meron dito, it's like sa trabaho, di ba? Kaya siguro ito, yan ha. Ibig sabihin nito ay maaring may makikilala rin kayo sa trabaho ninyo, di ba? Na sabihin natin explicit affair ito, love affair. Yan na, explicit love affair. Or pwede rin naman ito yung tinatawag explicit love affair, di ba, madidiscover. Ba't ito yung lumabas? Hindi ko alam, ha? Okay. So, maaaring dito, meron din naman dito yung tinatawag, baka sila is mga hilot, di ba? Or halimbawa, ang kanilang trabaho is magaling sila sa mga manggagamot, di ba? Albularyo. Yan ha. So, it's more about, sabihin na natin, magaling sila sa mga kagat ng hayop, aso, ng ahas, di ba? Yan ang nakikita ko. Bakit ito? Baka may mga uuwi, di ba? Yan. Pero dito yung nakikita ko, meron ditong tinatawag, it's like magbe-break, okay? Ang marriage. Ba't ito'y pumasok dito? Baka ito'y merong tinatawag na relasyon sa boss o sa employee, employer. Okay, sandali lang. So, meron ditong tinatawag na ang kanilang career is nagpapare or sabihin na nating ano tawag dito? Predict pastor, 'di ba? Yan ang kanilang career, yan ha. So mag-iingat lang dito dahil meron ditong tinatawag na okay, nakita ko na ha. Kasi maaring ito yung tinatawag na code, merong code, okay? Code at work, 'di ba? It's like tinatawag bawal ang patulan, 'di ba? Bawal doon yung tinatawag indecency, okay? So pwedeng sabihin na nating makikick out, 'di ba? Masususpended sa trabaho dahil madidiscover. Okay, merong indecency. Maaring sabihin natin meron na itong asawa kasi nakita dito pamilyadong tao, ha? Okay. So maaari ito tinatawag baka magreklamo, 'di ba? Yan. May code of conduct, something like that nakikita ko sa trabaho. Okay, yan. So kita ko ha. So meron ditong tinatawag na halimbawa sabihin na natin baka sila is sa social media, 'di ba? Sila is tinatawag na vlogger. Nagpapakalap sila ng salita ng Diyos, 'di ba? It's more about religious, okay? Maaring pare, maaring preacher, 'di ba? Sa career, 'yan ha. So 'yan ang gusto niyo mga career, okay? So meron naman ditong tinatawag na
Okay, ang career niya is more about sa bahay naman. Okay? Ibig sabihin wala itong trabaho. Okay? So, maaring sabihin na nating tinatawag na magre-resign na siya. Okay? Yan. Kasi meron dito, di ba? Magre-resign siya dahil baka ikakareer na lang niya, mga anak niya, magpapalaki na lang siya ng mga anak. Since meron ditong papaalis, maaring yung asawa na lang ang magtatrabaho. Diba? It's like salitan, ikaw na ang magtrabaho at ako'y pauwi. Ay, ikaw ang magtrabaho at ako'y tinatawag sa bahay na lang. Siguro kaya meron din dito. Diba? It's like maaring tinatawag, hindi na siya magtatrabaho. Okay? Yan. Kumbaga dito yung tinatawag na siya na lang mag-aalaga mga anak at yung isa ang magtatrabaho. Okay? So, that's what I see. Okay? For you. So, let's see your future. Ha? Now, to the atin lang uusyusuhin na what the future holds for you. Okay? Mag-iingat kayo ha sa pakikipagsapalaran ngayon. Okay? Dahil baka ito yung tinatawag na pagsisihan ninyo. Kasi the fool, okay? Kung ano man ito, kasi lumundag ka, you're taking a risk, diba? It's like halimbawa, bigla-bigla ka nalang nag-asawa, diba? Kumbaga dito hindi ka na makalabas, diba? So pagsisisihan mo ito. Especially in the future, diba? Pag hindi ka maingat, okay? Kung halimbawa sa pagtatrabaho, hindi ka maingat, di ba? Walang mga tinatawag na measuring, anong tawag doon? Halimbawa sabihin natin nagtatrabaho ka sa high, halimbawa sa construction, di ba? At hindi ka nagsuot ng mga helmet. Ibig sabihin nito, ngayon ito ha, for your future. Pag hindi ka maingat, hindi ka nagsuot ng mga helmet, di ba, yung mga measuring nila, pwede ka maaksidente. Ibig sabihin nito, tinatawag sira ang kinabukasan mo, okay? Pwedeng ma-invalid ka, di ba? Halimbawa, maputol ang mga spare parts mo. Or sabihin natin, pwede kang maparalyze, di ba? So, ingat-ingat. Kaya lumabas ang the fool, ingat-ingat sa paggawa ng desisyon ngayon. Para ibig sabihin nito, in the future, hindi nyo pagsisihan. Okay? Dahil sinilip lang natin yung future nyo. Kaya lumabas ang the fool. Okay? Be very, very careful about your decision. Di ba? Yan. Be very, very careful kung kayo'y papasok sa isang relationship, especially marriage, trabaho, partnership. Di ba? Yan. Wag kayo agad-agad ko kompromiso. Di ba? Isip-isip din ha. Dahil nakikita dito, tinatawag na parang kuminsan siguro, hindi na ninyo pinag-iisipan ito. Diba? It's like, ay bahala na. It's like, nakikita ko sa inyo, bahala na pagdating ko doon. It's like parang siguradong-sigurado kayo. Kasi narito ang The Magician, diba? It's like, ay basta gusto kong pumunta doon, malay mo. Ay malay mo nga. Mabuti kung swertihin ka, malay mo. Diba? Kaya nga lumabas ang tinatawag the fates, diba? What you are creating, what you are manifesting, iyan ang iyong tinatawag fates, diba? If you are manifesting ng tinatawag, ay gusto ko siya maging asawa, ang gandang babae. O okay lang, di ba? Pwede. Paano kung halimbawa yung magandang babae, yung gwapong lalaki is kabaliktaran, okay? Ng iyong tinatawag expectation mo, di ba? Yaan. Maybe sabi mo, ay gusto ko siya mapangasawa, parang nanay ko, parang tatay ko, ideal couple, di ba? Ideal family kami, di ba? Kaya nga narito ito, di ba? Yung tinatawag na the tower, okay? It can be happen. So, ibig sabihin nito, yung tinatawag, makinig naman kayo, di ba? Makinig. Yan, no? Kaya ito narito, di ba? Makinig. Yan, ha? Kung kayo may mga plano, bago ninyo ito isagawa para maiwasan ang tinatawag the tower, makinig. Yan, makinig sa magulang, makinig sa mga nakakatanda. Okay? Dahil ito yung tinatawag, kaya tinignan ko inyong future. Kung ano ang gagawin mo ngayon, and that's for the future. So, ibig kaya lumabas ang tinatawag the fates. Di ba? Yan. Thank you very much.